Mas bata ang namamatay, mas bata ang tinatamaan ng mabigat na karamdaman. Yun ang dahilan kung bakit kailangan ng prevention. Kung ano ang pagkakaiba ng prevention sa cure. Ang cure, problema. Ang prevention, ilinalayo sa problema. Ano ba yung gusto mo? Prevention o cure? Ano ba yung dahilan? Bakit kailangan ng prevent? Ano ba yung pagkakaiba ng prevention sa cure? Kung prevention ang gusto mo, pakinggan mo ang mga vlog na sinasabi ko. Ang mga kwentong binabanggit ko. Ang mga tinuturo ko. Kasi, yun ang mag-iiwas sa atin para sa cure, sa problema na pangkalusugan. Good morning, mga kaibigan. Araw po ngayon ng Sabado at ito yung araw ng pagtatanim ko sa herbs na nakuha ko sa isang shop, sa isang coffee shop. Nagtrabaho ako sa dulong bayan ng aming probinsya at habang nagpapahinga kami sa isang coffee shop, nakita ko sa paligid doon sa kanyang mga flower pot ng mga tanim na mint, ang dami. Siyempre, ang ininom ko sa coffee shop, as usual, tea. At siyempre, andito kayo ngayon sa Tea TV. Yan. Ang pag-uusapan natin mga kaibigan ngayon ay about sa prevention. Prevent ng ating kalusugan. At lilinawin natin, ano ba yung dahilan? Bakit kailangan ng prevent? Ano ba yung pagkakaiba ng prevention? Kasi marami ang nagtatanong at marami ang gustong malaman kung bakit kailangan uminom ng tsa, bakit kailangan uminom ng tea. At syempre sa pangalan pa lang ng aking channel, nakakaantig na. Tea, tsa. Yun. Yung pagtatanim ko, putulin ko yung kwento. Hindi ko pa siya magawa ngayon kasi biglang umulan. Siguro mamaya. Ang ginawa ko naman doon, ilang araw na ba yon? Miyerkules ako nag-travel ng dulong bayan ng aming lalawigan. Ngayon ay Sabado. Binabad ko siya sa tubig, naka-dip siya sa tubig. Meron garapon akong pinaglagyan kaya buhay na buhay yung halaman. Actually, hindi lang yun mint. May isa pa siyang kasama na cutting ng oregano. Hindi ko lang natanong kung anong klaseng oregano. Yung tea, peppermint din daw yung tea. Medyo makapal siya kumpara do sa tanim ko ditong tea. Marami na rin akong tea. Marami na rin akong mint, yung nahingi ko, medyo makapal yung leaves. Medyo mas dark. Yung sa akin, mas light. Okay, yun na nga. Baka meron diyang gustong bigay ng iba't ibang uri ng herbs. Welcome. Tatanggapin ko. At talaga naman nagko-collect ako ng herbs, nagtutuyo ako ng herbs, at bala ko na yung mga napupuntahan ko, yung mga malalapit sa akin, kung gusto ng tea na tuyo na, papatikimin natin. Tapos tuturuan natin kung paano magkaroon sila ng sariling tea na kukuhanin o i-produce nila sa kanilang pang-araw-araw na pag-prevent. At syempre, mas maganda yung ikaw na mismo yung nagtatanim, sa'yo na mismo galing, para hindi masyadong mahal. Kasi ang tea medyo mahal. Medyo mahal ang tea kapag binili mo sa market. Magkano isang tea bag? Something na talagang base siya sa mga brand. Marami, actually sa mga market, talaga minsan, mga branded yung nabibili. Kaya, ayun, medyo mahal. Yun mga kaibigan, siyempre, ang pag-uusapan natin ay ayon sa prevention. Ano yung kahalagahan ng prevention at bakit
ito kailangan talaga. Syempre, ayaw natin, may kasabihan nga tayo prevention is better than cure. Anong ibig sabihin? Pag kasi sakit na, marami na yung kapahamakan. Unang-una, kinakabahan ang isang taong may sakit kung ano yung mangyayari sa kanya at kinakabahan yung mga family member para sa kalagayan nung may sakit at para sa kalagayan nung pamilya nila ayon sa pamumuhay, sa hanap buhay, sa ikabubuhay, puro buhay, ayon sa income, paano ipapagamot, hanggang kailan ipapagamot, may pag-asa bang magamot, puro gamot din ang pinag-usapan. Yan yung dahilan kung bakit kailangan natin ang mag-prevent. Kasi yung pag-prevent, iniiwasan natin yung magiging problema yon. Kasi ang focus ng pag-prevent, iniiwasan natin magkasakit. Siyempre, pagka hindi tayo nagkasakit, hindi sila mamumroblema. Hindi ka mamumroblema, hindi kayo mamumroblema, at hindi rin ako mamumroblema. Siyempre, pare-paras tayo namumroblema kapag ka nagkaroon ng sakit ang isa sa ating family member, lalong-lalo na kung tayo ang magkakasakit. Lalo na kung isa kang haligi ng tahanan, ikaw ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan ng tahanan, medyo mahirap magkasakit. Sa panahon ngayon, usong-uso na yung sakit sa lahat ng mamamayan, sa lahat ng tao, sa lahat ng mga nabubuhay sa mundo. Halaman, insekto, siguro insekto hindi pa kasama. Pero hayop kasama. Insekto hindi ko alam. Insekto kasi peste minsan ang tingin natin, tinatanggal natin. Pero hindi naman siguro sila kasama pa kasi malayo yung agwat niya sa pamumuhay siguro ng tao. Saka yung hayop kasi nagiging pet natin. Nagiging pet natin kung bakit yung hayop nadamay. Ang hayop, mga kaibigan, ay pet natin. Kaya ang hayop nadamay. Nadamay sa pamumuhay natin kung bakit marami na rin sakit ang dumadapo sa mga hayop. Kasi ang daming bacteria, virus, at iba pang mga sakit. Ang hayop kasi, binibigyan na rin natin ng gamot, binibigyan natin ng vaccine, tapos pinapakain na natin ng di-chemical na pagkain na parehas sa atin. Kaya, ayun, kung ano yung kapalaran ng tao sa pagkakasakit, halos kaparehas ng kapalaran na rin ng mga pet natin. Kaya, wag na tayong magtaka. Yun, mga idol, mga kaibigan, prevention is kinakailangan talaga natin kasi sa umpisa pa lang kailangan na nating alagaan ang ating katawan kasi marami tayong pangarap sa buhay. At ang kadalasan dahilan kung bakit hindi natin naaabot ang pangarap natin sa ating buhay dahil sa ating kalusugan, dahil sa kalusugan ng isa sa miyembro ng pamilya natin. Halimbawa, ako, batang paslit, nangangarap na ako. May pangarap na akong na gusto kong maabot pagdating ng panahon. Pero naging balakid sa akin kung bakit hindi ko naabot ang aking pangarap. Ito, isang sample lang ito at kadalasan nangyayari, realidad na buhay. Ang isang bata na kaya minsan hindi naabot ang isang pangarap na kanyang minimiti sa kanyang buhay dahil ang isa sa member ng kanyang pamilya nagkasakit, yung dapat na patuloy na pag-aaral ng mga bata natitigil dahil yung income ng magulang dinadala sa paggamutan para mapagamot ang isang miyembro ng kanyang pamilya. Real talk lang tayo, mga kaibigan. Yun yung isang dahilan kung bakit kailangan ng prevention. Kasi kung may prevention, posible. Hindi naman 100% na nag-prevent ka, tapos
wala na nagkasakit sa pamilya mo. Hindi naman 100% nangyayari yon. Pero mas malaki yung porsyento na magiging matibay ang pundasyon ng mga pangarap ng lahat ng kabataan kung may prevention. Kung may health prevention. Kasi pagka nagkasakit ang isang tao dito sa ating bayan, dito sa ating bansang Pilipinas, mahirap humingi ng suporta sa gobyerno para sa papagamot. Alam nating lahat yan. Siguro, maabutan tayo, mabigyan tayo ng konting tulong ng gobyerno, hindi pang matagalan. Kasi maraming Pilipino ang umaasa sa pondo ng gobyerno ayon sa gamot sa pangkalusugan. Kaya, sorry to say na ganun talaga. Sariling problema natin. Hindi na lalayo ang nakikita kong problema sa kabukiran. Kasi ang kabukiran naabot na rin ng makabagong panahon. Ang kabundukan inaabot na rin ng makabagong panahon. Iyan ang nakikita kong mas malaking problema. Kapag hindi natin inisip, kaya ginagawa ko at least, kasi sabi ko nga, hanggang sa kabundukan, naaabot na ng makabagong panahon. May internet na sa mga bundok. Ibig sabihin, bago dumating ang internet, meron na rin makabagong pamumuhay sa mga marilhitang mga mamamayan. Kumakain na sila ng hindi kinagis na nilang pagkain. Kasi sa internet, katulad ko nagbablog, ang mga kaibigan natin, kahit kaibigan nating katutubo, nagkakaroon na rin ng access sa ganitong uri ng makabagong pamumuhay. Nakakapanood na sila ng mga vlog, nakikita na nila yung ganda ng kapaligiran, ganda ng bagong kapaligiran. Kasi mas familiar sila doon sa kabundukan, doon sa berde, sa gubat. Sa tingin nila, maganda yung syudad. Maraming ilaw, maliwanag. Kaya naiinganyo sila. Nakikita na rin nila yung sarap ng mga kulay, yung halimuyak ng natatamasa ng isang vlogger o kaya isang pamilya na kumakain sa hapagkainan na maraming makabagong pagkain. Papangarapin na nila yun. Papangarapin nila yun at ibibigay yun sa pamilya nila. Although hindi pa totally nakukuha dahil sa kahirapan. Pero pinapangarap nila yun. Andito ang TTV para ibukas ang ating kaisipan, ang ating mata, na hindi lahat ng pag-unlad ng bayan may magandang kahantungan. Unang-una, kung papansinin nyo, kung pag-iisipan nyo, habang umuunlad ang ating bayan, habang nagiging moderno ang ating pamumuhay, umiikli, lumiliit ang ating buhay. Mas bata ang namamatay, mas bata ang tinatamaan ng mabigat na karamdaman. Yun ang dahilan kung bakit kailangan ng prevention. Kung ano ang pagkakaiba ng prevention sa cure. Ang cure, problema. Ang prevention, ilinalayo sa problema. Ano ba yung gusto mo? Prevention o cure? Kung prevention ang gusto mo, pakinggan mo ang mga vlog na sinasabi ko. Ang mga kwentong binabanggit ko. Ang mga tinuturo ko. Kasi, yun ang mag-iiwas sa atin para sa cure, sa problema na pangkalusugan. Siyempre, kung papansinin nyo mga kaibigan, yung mayayaman, bumibili sila at lagi silang gumagamit
ng mga food supplement. Dahil marami sa mga mayayaman aware na. Ngayon, ang food supplement sa totoong buhay, halos hindi kayanin. Kahit ako, hindi ko kayang bilhin. Kahit ako, hindi ko kayang bilhin. Once more na yung mas mahirap pa sa akin. Kaya nga tinuturo ko, kasi yung food supplement, galing din yan sa mga herbal medicine. Herbal medicine na itatanim yan. Napapalago yan na pwede nating gawin para hindi na tayo bumili. Isa sa uri ng food supplement na mas mura ang mga tinatawag nating tea, nasa tea bag. Pero medyo expenses din siya. Kaya nga mas minarapat ko kasi nabibigatan na ako, sa totoo lang nabibigatan na ako sa pagbili ng mga tea. At ang isa pa, mahirap bumili ng iba't ibang klaseng tea. Ang kagandahan ko, nagtanim ka, iba't ibang klase ang magiging tea na meron ka. Bakit kailangan nating uminom ng iba't ibang klaseng tea? Kasi iba't ibang klaseng vitamins ang napapaloob sa iba't ibang klaseng halaman. Pangangailangan ng katawan natin ang iba't ibang klaseng vitamins. Kaya ako, nung una, naghanap ako ng iba't ibang klaseng tea. Kaso nga lang, mahirap maghanap. Kalimitan sa mga probinsya, 1, 2, 3 klaseng tea lang ang meron. Mahal pa. Kasi kadalasan ang umiinom ng tea, yung mayayaman. Ewan ko, bakit ganun? Bakit? Kung alin yung mahirap magpagamot kapag may sakit, sila pa yung mas kinukonsumo nila yung mga ingkan. Natatawa lang ako sa totoo itong nangyayari kahit sa mga squatter area, sa mga sulok ng mga sa mga sulok ng mga kabukiran. Tayo bang mga mahihirap talagang tamad na at umaasa na lang sa bigay at biyaya? Huwag ganun. Pakita nyo na mahal nyo ang pamilya nyo. Yung mga nasa kabukiran, pwede kayo magtanim ng mga pagkain. Hindi nyo na kailangan bumili. Minsan talaga, aasa tayo, bibili tayo ng noodles. Paghahati-hatian natin yung noodles. Anong benepisyo na bibigay ng noodles sa ating katawan? Kung hindi, ang alam ko lang, kabusugan. Magbubusog ka. Kape na 3-in-1. Yan ang pagsasaluhan na ulam. Kasi daw mura. Kasi mura. Isang lata na sardinas. Ewan ko. Bakit hindi ka nalang magtanim ng malunggay? Sabihin mo, nakakasawa? Bakit? Doon ba sa mga pagkain na binibili natin na instant, hindi ba parang nananawa ka din? Nananawa ka din sa buhay mo? Kasi pinapaikli mo ang buhay mo. Ang mahirap pa dito, kaibigan, hindi lang buhay mo ang pinapaikli mo. Buhay din ng mga mahal mo. Kasi sila kasalo mo sa pagkain. Maglaga ka na lang ng kamote sa umaga. Magsabaw ka ng malunggay sa tanghali at mag-steam ka ng talbos ng kamote sa gabi. Ulam na yan kasi yan ang ginagawa ko. Kailangan mo ng isda, mamingwit ka, manlambat ka, mamanti ka. Paglagay ka ng patanga o bobo sa tubigan, magkakaroon ka na ng isda. Anong gawin mo? Iihaw mo, steam mo, kasi yun ang ligtas. Bigaan mo ng kalamansi. Kumuha ka umakyat ka sa nyog, o sa buli, pwede magkaroon ka ng tuba, iimbak mo, magiging suka. May mga puno na talagang ang bunga pang suka, pwede nating gawin. Yun,
na sinasabi natin na nananawa na tayo, yun ang nagpapahaba ng ating buhay dahil yun ang kailangan ng ating katawan, hindi yung nabibili sa mga tindahan. Pero mga kaibigan, sa katulad namin na nandito sa Kabayanan, may trabahong pangmabilisan, hindi namin talaga maiwasan. Ginagawa namin yan, pero katulad ko, may prevention ako para sa aking pamilya, para sa mga pagkain na nakakain namin paminsan-minsan. Kaya yung mga kaibigan ko na hindi maiwasan ang pagkain ng mga ganong bagay, kailangan meron kang prevention para sa iyong kalusugan, kalusugan ng pamilya mo, para magkaroon pa rin siya ng preventive for medical purposes sa ating katawan. Sana kahit sa maikling kwentuhan, nakapagbigay ako ng magandang impormasyon para sa inyo. Lagi natin tandaan, prevention is better than cure. Bye-bye!